Ace TV. Nagising si Amanda sa hindi pamilyar na lugar. Wala siyang kasama sa kwarto at puting-puti iyon. It looked like a hospital or a clinic. Tinignan pa niya ang paligid para makasiguro. Nang makita na may bakas ng resort nila sa bedside table ng kwarto, noon niya nakumpirma na nasa loob siya ng clinic ng resort. Kinabahan si Amanda. Pilit niyang inaalala ang mga nangyari at namutla nang maisip ang ginawa. Nagwala siya at naalala kung papaano niya ibinato ang mga gamit roon. Mga gamit na hindi niya akalain na magagawa niya para lang mailabas ang sakit na nararamdaman sa kanyang dibdib. Pero pagkatapos ay wala na siyang maalala. Pakiramdam niya ay nawala na talaga siya ng tuluyan sa sarili. Ni hindi niya alam kung papaano siya natagpuan at kung papaano siya dinala sa klinik. Gusto niya ng may kasagutan, pero siguradong nakakahiya ang mga nangyari. At maaaring ang tingin din sa kanya ng mga tao ay baliwa. Pamilya pa man din niya ang pagmamayari ng resort. Siguradong malalaman ng daddy niya ang nangyari sa kanya. Ano ang mangyayari? Magkakaroon ba ito ng concern sa kanya? O kagaya ng dati, ay baliwalalain siya dahil para dito, isa pa rin siyang malaking pagkakamali. Ilang sandali ay bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang tao. Isang doktore at isang lalaking naka-shades at sombrero. Kumunot ang noo ni Amanda na parang pamilyar sa kanya ang lalaki. Pero binambuti na munang pakinggan ng doktore. Kumusta ka na, mama? Sa tingin ko po, okay naman po ako. Good. Ganon din ang inaasahan ko. Yamang nagkaroon ka ng 5 oras na pahinga. Doc, sigurado po ba kayo na magiging maayos na po talaga siya pagkatapos makapagpahinga? Sabad ng lalaki. She had a breakdown. May re-recommend akong gamot. But these things are not really necessary. May kailangan ng ganito mga kaso ng therapist kung gugustuhin. Paminsan-minsan ay dumadaan talaga ang mga tao sa ganitong stage ng buhay. Lalo na kapag may mga mabigat na pinagdadaanan. But the person who would always be there for her would be the best for now. Unless, kung nangyari na ito sa kanya dati. Tumingin sa kanya ang doktor. Umiling si Amanda. I'm just having rough times lang po talaga ngayon. I see. Medicines and therapies are not necessary for now. The best cure is good sleep na nagawa na niya ngayon. Kung maaari din, para makasiguro tayo na hindi na ito mangyayari uli, she needed someone beside her this moment. Natawagan na ang manager ng daddy niya ng may-ari ng resort pero dahil hindi ito available ay, Doc, I'm willing to be that someone beside her. Sabad naman ng lalaki. Ngumiti ang doktor. Kung ganun, nasa maayos pa lang kondisyon lahat. If other things happened, nandito lang naman ako palagi. Pagkatapos ay iniwan na sila. Gusto magprotesta ni Amanda. Sa tingin naman niya ay kaya niya. Masyado lang siyang kinain ng mga emosyon kaya ganun. Hindi niya kailangan ng kahit sino sa buhay. Lalo na ngayon. Kailangan na niyang sanayin ang sarili na sa mga oras na may kailangan siya, wala na siyang tatakbuhan. Hindi na sa kanya lang umiikot ang buhay ni David. Kung magawa man siya nitong damayan, imposible na iyon at nakakahiya. Pero ang lalaking nasa harap niya ngayon, willing na gawin iyon sa kanya. Sino ba ito? Sigurado ka bang okay ka na? Pamilyar ang boses ng lalaki. He had a sexy British accent.
Pero ayaw isipin ni Amanda na tama ang iniisip niya. Baka nga hindi pa talaga siya okay. Kaya naisip na kaboses ito ni Lucas. Ikaw ba ang nagdala sa akin sa klinik? Sa halip ay tanong niya. Tumango ito. Pagkatapos ay tinanggal ang suot na sombrero at shades. Saka ngumiti sa kanya. Kumurap-kurap muna si Amanda para makasiguro tama ang kanya nakikita at hindi parte pa rin na nangyari kanina. Pero nang makasiguro ay nanigas siya at medyo matagal bago nakabawi. Lucas? Kaya ko ng sarili ko. Paniniguro ni Amanda nang hindi pa rin siya gustong iwan ni Lucas. Gabi na at gusto na sana niya magpahinga. Napakarami na ng mga nangyari ngayong araw. At sa kabila ng mahabang idunulog kanina, pakaramdam niya ay pagod na siya. Isama pa na parang nag-exercise yata ang kanyang puso sa mga nakalipas na oras dahil ang lakas ng tibok. Parang hindi normal at gusto niyang isisi iyon sa binata. Umiling si Lucas. Sasamahan kita hanggang sa pagtulog mo. Iyon ay pinangako sa doktor. Lumabi siya. Sobra-sobra na yata ang pag-alalay mo sa akin. Sinasayang mo ang bakasyon mo nang dahil lang sa akin. Napag-alaman ni Amanda na kagaya niya, nasa bakasyon din si Lucas sa resort nila. Ang sabi nito ay coincidence lang daw na pareho silang doon nagpunta. Gusto lang daw nitong makatikim ng simpleng pamumuhay. Kaya piniling sa middle class resort lang pumunta. Parang hindi makilala, nag-disguise ito. Ngayon ay hindi na nito suot ang sombrero at ang shades nito. Dahil silang dalawa lang naman at wala na raw saysay dahil magkakilala sila. Pero may saysay para kay Amanda ang disguise ni Lucas. Hindi kasi niya ganun nakikita ang kagwapuhan nito kapag nakadisguise. At gusto niya ng ganun. Hindi niya gustong maakit kay Lucas na nangyayari kapag hindi ito nakasuot ng disguise. Kaya lang, unti-unti na ring napatunayan ni Amanda na hindi lang ang angking kagwapuhan ni Lucas ang nakapagpaakit sa kanya. Mabait din naman pala ang binata. Napatunayan na hindi naman lahat ng lumalabas tungkol dito ay totoo. Dahil kung malupit at arogante si Lucas, bakit mabait ito sa kanya? Nagawa siya nitong tulungan ng walang kahit anong kapalit. Gusto ko ang ginagawa ko. Siguro nga, nandito ako para sa bakasyon. Pero sa tingin ko, parte na rin naman ng bakasyon ang magkaroon ng series of dates. Kumindot pa si Lucas sa kanya. Series of dates? Huwag mong sabihin na iniisip mo na date ang ginagawa mong to. Gano'n na nga. Napailing-iling siya. Pumaparaan ka riyan, no? Alam mong gusto kita, Amanda. Pinigilan niya na mamula. Salamat. Tumaas ang isang kilay ni Lucas. Iyon lang. I'm not asking for that. Alam mo rin naman ang sagot ko, di ba? Gusto rin kita pero ayokong mangarap pa. Then don't. Why can't you just enjoy the moment? Kagaya ng palagi mong ginagawa. Gusto sanang sabihin ni Amanda iyon. Napaisip tuloy siya. Bakit nga ba hindi niya gawin? After all, iyon din ang payo ni David. Hindi niya gustong masaktan. Pero kung hindi susubukan, paano niya malalaman na masasaktan talaga siya? Paano kung mapatunayan niyang sa piling ni Lucas na nangyayari talaga ang mga bagay na imposible? Sa huli, hindi na lang ginustong sagutin ni Amanda si Lucas. Gusto niyang mag-isip pa. Masyado pong mabilis ang lahat para magdesisyon kung tama ang makinig sa sinasabi nito. Kahit gusto niya ang binata,
Kailangan din niyang isalang-alang ang realidad para hindi na muling masaktan. Lalo na sa mga nangyari sa kanya kanina. She needed to be sensible. Iwan na muna ako, Lucas. Pagod na kasi ako eh. Nope. Dito lang ako. Dito na ako matutulog sa cottage mo. Nanlaki ang mga mata niya. Ha? Ano? Ayoko nga. Amanda, kailangan mo ako. Huwag ka na makulit. Paano kung mangyari na naman sa iyo ang nangyari kanina? Hindi ko nga gusto makinig sa doktor na yun eh. Gusto ko nga na ipatingin ka pa sa ibang mas marunong. Sa tingin ko, masigit ka pang kailangan kaysa sa mga sinasabi niya. Masyado kang OA, Lucas. Sabi niya, kahit sa totoo lang ay nagustuhan ang pag-alala nito. Madalas, si David lang at ang pamilya niya ang nagpapakita ng pag-aalala sa kanya. Whatever, nag-aalala ako sa iyo. Lalo na't pagkatapos ng mga nangyari, parang pinabayaan ka pa ng daddy mo. Hindi ko magawang tanggapin yun, no? Tiningnan niya si Lucas. Mukha itong galit. Parang mas masama pa ang loob nito kaysa sa kanya nang malaman ang reaksyon ng daddy niya sa nangyari sa kanya. Alam ng kanyang ama ang nangyari. Pero sa halip na puntahan siya para alagaan, he just wish her well. Bumalik kasi ito sa Cebu dahil nagkaroon ng problema sa isang resort nila roon. Inaasahan na ni Amanda ang ganun at sapat na rin sa kanya ang pag-wish nito sa kanya. Pero kay Lucas ay kulang pa iyon. I'm going to be okay naman eh, deklara niya. Pero hindi pa rin pumayag si Lucas. Napapagod na rin siya pero ayaw nitong magpapigil. Bumuntong hininga siya. Okay, fine. Kung talaga nag-aalala ka sa akin, sige na. Papayagan na kitang matulog sa cottage ko. Pero sa kondisyon na hindi ka sa loob matutulog, dyan ka lang sa terrace. Paliwanag. Sandaling natigilan si Lucas, pero tumango rin sa huli. Muntik na ring matigilan si Amanda sa nangyari. Ganun talaga kadeterminado ang lalaking ito na alagaan siya. Parang malapit na nga yata talagang maniwala si Amanda sa imposible. Sa kabila ng pananakit ng likod at iba pang parte ng katawan ng magising, ang unang munang inalala ni Lucas ay si Amanda. Bumangon siya mula sa hinihigaang mahabang upuan para tingnan ang lagay ng dalaga. Muntik na siyang mapamura nang makitang wala ito roon kahit naroon pa ang mga gamit nito. Pinatutunayan sa akin ng babaeng ito na pasaway siya. Nagtatagis ang mga bagang nasabi ni Lucas. Napatingin siya sa kanyang relo. 6:00 pa lang ng umaga. Ano ang ginagawa ng babaeng iyon at umalis ng ganung kaaga? Nag-isip si Lucas na pwedeng gawin ni Amanda. Malamang ay nagja-jogging ito. Ganun naman ang ginagawa ng mga taong gumigising ng maaga, diba? Nasa bakasyon si Amanda. Inamin na nito iyon sa kanya kahapon. Wala itong trabaho para umalis na lang ng cottage. Isama pa na naiwan nito ang gamit doon. Lalong nainis si Lucas sa naisip. Hindi ba iniisip ni Amanda ang sarili? May mga sugat itong tinamo kahapon. Dapat ay nagpapahinga ito. Kung pinipilit ng dalaga ang sarili sa ilang physical activities, maaaring makasama iyon sa sugat nito. Bago umalis ng cottage si Lucas para hanapin si Amanda, kinuha muna niya ang first aid kit para sa paghahanda kung may nangyaring mang masama sa sugat ng dalaga. At nagkatotoo naman ang hinala niya. Nakita nga niya si Amanda na tumatakbo sa beach shore. Sinigawan agad niya ito para tumigil. Hoy, babae ka! Hindi na niya naitago ang galit. Nag-aalala siya kay Amanda.
Gusto niyang matawa kung bakit gano'n ang kanyang nararamdaman sa babaeng pasaway na ito. Malinaw naman sa kanya na hindi nito gustong sumugal sa isang kagaya niya, pero gusto pa rin niyang pilitin ito. To think na mas maraming naggagandahang babae ang humahabol sa kanya na hindi na niya kailangan pang pilitin. Ano bang meron sa akin na kung bakit gustong-gusto mo akong sundan? Sabi nito. Sapat na ba ang sagot na gusto lang niya si Amanda? Parang hindi pa. Bakit ba hindi ka nalang matuwa sa mga ginagawa ko sa iyo ha? Nagtagis ang mga bagang niya nang mapatingin sa kamay ng dalaga at makitang may dugo roon. Tingnan mo yung ginawa mo oh. Tingnan mo yung consequence sa pagkakasaway mo. Napatingin din si Amanda sa sugat nito at mukha noon lang niya napansin iyon. Pinaupo niya ang dalaga sa buhanginan at sinimulang linisin ang sugat nito. Sigurado ka bang marunong ka? Kaya ko naman linisin ang sarili kong sugat eh. Kaya ko. Ano ba akala mo sa akin? Pagmumodel ang alam. Hindi naman. Alam ko rin namang hindi lang iyon ang pinagkakabalahan mo. I've heard you are also major stockholder na big clothing company in London. Bukod sa pagmumodel mo, businessman ka rin. Pero ang paglilinis ng sugat, ngumisi si Lucas. Fan talaga kita, no? But that doesn't mean na gusto pa rin kitang patulan. Hindi dahil gusto mo makukuha mo. Iyon sana ang gusto niyang sabihin. Pero hindi na lang nagsalita si Lucas. Tinapos niya ang paglilinis ng sugat. At pagkatapos ay tinitigan ang dalaga. Napansin niyang nailang ito. Ano bang ginagawa mo? Tanong nito nang hindi pa rin niya inaalis ang pagkakatitig dito. Ngumisi siya. Hindi mo ako papatulan pero hindi mo naman may tago na naapektuhan ka sa akin. Natural lang naman siguro yon sa isang fan, no? Sigurado ka ba talaga na hanggang fan lang ang gusto mo na maging katayuan sa buhay ko? Unti-unti niyang inilapit ang mukha sa dalaga. Gusto niyang tuksohin si Amanda at ramdam niya na parang nawawala ito sa sarili kapag nagkakalapit sila ng gusto. Katulad na lang kanina nang titigan niya. If Lucas would do something intimate, Amanda might indulge. Ang balak niya ay tuksohin ang dalaga. Pero pakaramdam niya, sa huli ay siya yata ang natukso. Nang mapatingin sa mga labi ni Amanda, may iba pa rin siyang gustong gawin kaysa ang lokohin ito. Tiningnan niya ang dalaga. Ramdam niya ang tensyon nito pero nakita rin na parang kagaya niya, may iba pa itong gustong gawin. At sino siya para hindi pagbigyan ang dalaga at pati na rin ang sarili sa bagay na iyon. Ang panunokso ay naging totohanan. Tinawid ni Lucas ang distansya sa pagitan nila ni Amanda at hinalikan ito sa mga labi. Pero mukhang mali siya nang iniisip na pareho silang gusto ang gawin. Hindi pa nagtagal, nang 10 segundo ang paghalik niya, ay tinulak siya ng dalaga. Anong ginagawa mo? Bulalas ni Amanda. Hindi ko rin alam. Tugon ng isip niya. At hindi rin niya alam kung bakit sa kabila ng reaksyon ng dalaga, gusto niya magkaroon pa ng maraming pagkakataon na tikman ang kakaibang sarap ng pakaramdam na dulot ng mga labi nito.